Kamusta mga kalugar? Alam nyo na, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Ekay Dap or Esay Dap. Pasensya na kung mali yung pronunciation. Tapos shoutout din sa'yo Michael C. Thank you sa panonood at pakikinig. Shoutout din kay Check Borja. Maraming salamat sa pagsuporta. Shoutout kay Amy_22 at syempre shoutout din kay Villanueva Venice. Yun mga kalugar, kung mapapansin nyo, 10 minutes lang to kasi sobrang ganda. As in maganda yung serbisyo ng PLDT. So babawi na lang kami. This coming Friday or Saturday may upload tayong bago. Mas mahaba sa natural na upload namin kasi may mga nagsisend na rin sa amin sa email at saka sa TikTok. So yun, sa mga gusto palang mag-send lang kayo sa TikTok o kaya sa email. Mas maganda kapag sa email kasi mas hindi siya natatabunan tsaka mas nakikita namin siya. Tapos since maulan ngayon, lagi niyong tatandaan na stay safe palagi mga kalugar. Ingat kayo dyan. Ingat kayo dyan kung saan kayo pupunta. At yun, maraming salamat sa pakikinig, sa walang sawang suporta. Maraming salamat. Tuloy na tayo sa kwento. Ako si Kennedy. At nangyari itong ikakwento ko sa inyo taong 2011. Isang kapitan ng stepfather ko sa kilalang shipping company sa Cebu. At dahil pangarap ko maging seaman, ang ginagawa ng stepfather ko tuwing bakasyon, isinasama ako sa barko para magkaroon ako ng ideya kung ano yung ginagawang trabaho. Ang biyahe nga pala ng barko namin ay Manila to Cebu, Cebu to Cagayan de Oro, at Cagayan to Nasipit. Tapos balik pa Cebu tas Manila. Ganyan lang ang ruta namin palagi. At sa bawat lugar na dinadaungan namin, ugali na naming lumabas at mamasyal para kumain, uminom at pumunta sa magagandang pasyalan. May 28, 2011. Kakaalis lang namin ng Nasipit at alam kong patungo na kami papuntang Cebu. Pero nagulat ako. Iba ang naging ruta namin. Kaya tinanong ko yung stepfather ko kung saan kami papunta at ang sabi ng stepfather ko, Catbalogan, Samar. Kasi may kargada daw na kailangan dalhin doon. Yun nalaman ko na doon kami pupunta. Sobrang saya ko noon kasi alam mo yun, panibagong lugar na naman ang mapupuntahan ko. Kaya agad kong kinausap yung madalas kong kasama. Si Cadet na ang pangalan ni Jeffrey, yung 2 months on board OS namin na si Mark at ang quartermaster namin na itago na lang natin sa pangalang JP. Agad naman silang pumayag kaya nung May 30, 2011, Lunes na ng tanghali na kami nakarating ng Catbalogan at pagdikit ng barko namin, agad na kaming nagpaalam para lumabas. At ganun din ako. Nagpaalam ako sa stepfather ko at pinaalam ko na din yung mga kasama ko. Paglabas namin ng puerto, sa gilid nun ay may maliit na tindahan na ditulak at matanda yung nagtitinda. Isang matandang lalaki. Yung mga oras kasi na yun, buo ang pera ko kaya ang ginawa ko, bumili ako ng tubig, soft drinks sa matanda para lang mabaryahan yung pera ko. Habang bumibili ako, napansin ko si tatay tingin ng tingin sa akin at sa amin. At pagkaabot ng sukli, sabay sabing, bagong salta kayo dito no? Mga Tagalog kayo? Napasagot akong, opo, taga Manila ako. Sabay sabi ng matanda, ang babata at ang gagandang lalaki nyo. Ingat kayo, baka matipuhan kayo. Ako naman napangisi. Sabay sabi ko naman, nako tatay, di po kami babaero. Mamamasyal lang po kami. Pabiro kong pagkakasabi. Tas nung akmang papaalis na ako, hinawakan ni tata yung kamay ko, sabay sabing, iba yung tinutukoy ko bata. Kapag tinapik ka ng di mo kilala, ibalik mo din ang tapik sa kanya. Huwag ka din basta tanggap ng alok o anumang bigay. Nung sinabi sa akin ni tatay yun, inoohan ko na lang, tas binaliwala ko ito kasi nagmamadali na kami. 9:00 ng gabi. Napagdesisyonan namin na kumain at doon na din uminom. At habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada, meron kaming nakitang maliit na kainan
at may mga nagiinuman. Pagpasok pa lang namin, hindi ko alam kung ako lang ba nakakapansin o pansin din ng mga kasamahan ko. Kasi yung mga tao sa amin sobrang lagkit ng tingin. At habang umu-order kami, pakiramdam ko parang pinagbubulungan kami. Pero yung mga kasamahan ko parang wala lang. Nag-e-enjoy lang, nagkakaraoke sila. Pero habang tumatagal ang oras, meron akong napansin. Wala naman sa order namin pero bigay ng pagkain sa amin yung dalawang babae sa pwesto ko at sa pwesto ni Cadet. Kaya napatanong ako, "Miss, wala kaming order na ganyan." Sabay sabi sa akin, pa-welcome daw sa amin para bumalik-balik. Kaya ang ginawa ko, tinanggap ko na lang. Pero hindi ko yun kinain dahil busog na ako. Pero habang tumatakbo ang oras, hindi na namin namalayan na mag-aalas 2 na ng madaling araw. Kaya ang ginawa namin ni Kuya JP, nagaya na kaming umuwi. Sa hindi namin inaasahan, si Cadet may nakabanggang magkasintahan sa kabilang table sa sobrang kalasingan. Humingi naman agad ng tawad si Cadet. Habang palabas na kami, nagulat kami, tinawag kami ng nakabangga ni Jeffrey, sabay umakbay sa kanya. At sinabing, "Sa susunod, huwag kang uminom ng marami," sabay tapik sa likod niya. Humingi kami ng pasensya ulit at umalis na. Habang nasa biyahe kami, nagulat kami biglang sumakit yung tiyan ni Cadet, sabay nagsuka ng itim na likido. Napahinto yung sinasakyan naming motorsiklo. At nung nakita siya ng driver, napasabi yung driver namin na nahiloan siya, o sa Tagalog, nalason. Napatanong ako sa driver kung paano nangyari yun. Sabay sabi niya, pwede daw sa pagkain o naipapasa din daw yun sa pamamagitan ng damit o tapik. Yung iba raw, nilalagay sa kuko. At doon ko naalala si tatay na kaya pala sinabi niya sa akin na mag-ingat kasi baka matipuhan o makursunadahan kami. At yung tapik na pabalik, baka yun yung pangontra. Kaya agad kaming bumalik sa pinag-inuman namin. Pero wala na yung magkasintahan. Kaya naisip ko na lang na bumalik sa port. Baka maabutan pa namin si tatay. Buti na lang, nandun siya. At sakto, kasama niya yung kapatid niya na manggagamot pala. Pagkakita pa lang sa amin ni tatay, napasabi siya sa akin na, "Sabi ko sa inyo Toy, mag-ingat kayo eh." Sabay sabi naman ng kapatid ni tatay, malakas daw yung naglagay ng lason kay Jeffrey. Kaya agad-agad namin siyang ipinunta sa bahay ng kapatid ni tatay at pagdating namin doon, agad siyang ginamot. Sobrang hinang-hina si Jeffrey dahil sa sakit ng tiyan at pagsusuka. Halos kalat na rin yung itim na suka sa damit niya. Agad siyang pinainom ng kapatid ni tatay ng pangontra na may halong dasal. Isang tubig na may mga dahon-dahon. At habang nagpapahinga si Jeffrey, pinayuhan kami ni tatay at nung kapatid niya. Para sa susunod, alam na daw namin yung gagawin. Sabi nila, kapag may tumapik sa'yo na hindi mo kilala, ibalik mo rin daw yung tapik. At kapag may nagbigay daw sa'yo ng inumin, wag sa katawan daw ang hawak. Gawing pailalim ang pagkuha o patakip sa inuman ng baso kasi dun daw malalaman kung nilagyan daw ba ito ng lason. At wag basta-basta tatanggap ng pagkain, lalo na sa hindi natin kakilala. Pagkalipas ng 1 oras at kalahati, naging maayos na rin si Jeffrey. Halos mag-aalas 5 na ng umaga kami nakauwi. At pagbalik namin sa barko, ikunento ko sa stepfather ko lahat ng nangyari. At simula nun, hindi na kami lumabas kapag may biyahe kaming papuntang Samar.